Okay, so ang next video natin ay tungkol sa rule number 19, conduct of vessel and restricted visibility. Tinto, no? Ang ibig sabihin ng paragraph A ay naka-apply itong rule 19 kapag hindi natin nakikita ang isa't isa o kapag ang barko natin ay malapit o pasok sa restricted visibility. So kahit na merong ambon lang dyan at medyo hindi mo makita yung kalaban na nasa harapan, pasok ka sa restricted visibility. O kung dalawa kayong barko, ikaw maganda yung visibility sa'yo, pero yung isa, nakikita mo pasok siya dun sa may fog at hindi kanya makita, pasok ka sa rule number 19 na restricted visibility. Paragraph B naman, sinasabi na dapat yung speed mo naaayon sa restricted visibility condition. So tawagan mo na agad yung engineer at sabihin mo na pasok ka sa restricted visibility, kaya kailangan pwede mong gamitin yung iyong makina para magbagal, para umayon sa safe speed. Ngayon kung nakita mo na merong risk of collision, no, dapat magbawas ka ng speed mo, yung tipong ma-maintain mo yung iyong kurso, yung iyong course. So kung magbagal ka ng 2 to 3 knots para lang makiiwas sa banggaan, gawin mo, basta ma-maintain mo yung course. So dito sinasabi naman sa paragraph C na kahit na nasa restricted visibility ka, dapat sumunod ka pa rin sa Rule 5, Lookout, Rule 6 hanggang Rule 10, yung Safe Speed, Risk of Collision, Action to Avoid Collision, hanggang TSS, kailangan sundin mo yan. Ngayon sa paragraph Delta, ito naman yung dapat mong sundan na gabay. So kung meron kang barko na nasa abeam, ahead of your abeam, alter your course to starboard side. Kung merong barko na nasa iyong above of your starboard side, alter your course to port. Ngayon, doon naman sa kung meron ka namang barko na nasa above of your beam, sa port side, alter your course to starboard side. Sundan mo lang yan. Kung may mga kalaban ka, sundan mo yung bawat quadrant na yan. Gagabayan ka niya kung anong action yung gagawin mo. So ngayon sa paragraph Eco, sinasabi na kung meron kang narinig na one long blast o fog signal ahead of your beam, ibig sabihin merong risk of collision. So sa pagkakataon na to, dapat safe speed ka talaga. Yung tipong ma-maintain mo yung course mo na safe speed 2 to 3 knots. Kung maaari, take way off, nabasa nyo yan, no, sa paragraph Eco, hanggang sa ma-sure ka na clear na ang situation. So, klaruhin lang ulit natin na tandaan nyo nasa Rule 19, walang giveaway vessel, walang stand-on vessel, dapat lahat umiwas sa isa't isa. And thank you very much sa panonood ng video.